Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yan ginaganap, 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. magnificent, eternally wonderful.
Jesus, no one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Good morning mga kapatid, sa pananampalataya, tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. At bago po tayo ay mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Father God in heaven, thank you Lord for this opportunity muli Panginoon, na kami Panginoon ay makapag-aral ng mga salita mo o Diyos. Dalayan ko Ama sa bawat isa na makakapakinig ng mga salita mo o God sa aming topic for today Panginoon Lord God, na o Diyos ay maunawaan namin lahat yung nais mo na iparating sa bawat isa Panginoon, at ako nagagamitin mo Lord na maghahayag ng mga salita mo Panginoon. Dalayan ko Ama, patuloy kang kumilos sa akin Panginoon at mag-reveal ka po Panginoon ng mga salita mo o Diyos na makakapagbigay sa amin ng encouragement Panginoon sa bawat isa sa amin o God. Salamat sa iyo Ama sa umagang ito Panginoon, pagpalain mo o Diyos ang umagang ito Panginoon Lord God, at patuloy kaming mapupunuan ng mga salita mo Panginoon, at magbibigay ito ng kalakasan sa amin sa bawat isa o God na makakapakinig ng mga salita mo o Diyos. Salamat sa iyo Ama, patuloy ka namin pupurihin, dadakilain at sasambahin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Good morning muli mga kapatid. Tayo po ay mag-aaral sa ating morning devotion Panginoon sa umagang ito, at ang ating topic sa umagang ito is about slow down. Ano nga po ba ang slow down? So dito po sa ating pag-aaralan, ang slow down po means to start to move or happen more slowly. Yun, more slowly. So sabi dito sa Matthew 11:28, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest." So, dito po ba sa ating pag-aaralan, ano po ba yung mga bagay na nakikita natin na mayroon nakalagay na slow down? Ano po ba yung mga may mga instruction na nagbibigay sa atin ng slow down? Sa ating pong nakikita sa kalsada po, di ba po may nakikita tayo dyan na slow down. Meaning po, pag mayroong nakalagay na slow down, it is something na mayroon siyang aksidente na nangyari, at binibigyan ng warning yung mga tao na mag-slow down doon sa lugar na yon. There is something na incident na nangyari doon, at minsan makikita natin sa mga pedestrian slow down. So meaning kailangan gawin natin ito to avoid accident. At minsan din naman sa mga doctors, meron mga prescription ang doktor na mag-slow down tayo sa pagtatrabaho, magpahinga muna para yung katawan natin ay ma-restore yung kalakasan. Minsan under medication tayo at sinasabi ng doktor na kailangan mag-rest ka muna for ilang days para ma-restore yung lakas mo. Amen po ba? So sa ating buhay, as binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makapagpahinga, pero minsan hindi natin ini-ignore natin ito dahil sa mga pansarili nating kagustuhan. Sabi po dito sa Matthew 11:28, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Iniimbitahan tayo lagi ng Panginoon na magbigay
na nagbibigay siya sa atin ng tunay na kapahingahan. Sabi nga, ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan lang sa ating Panginoon. Not all the things in this world, but sa Lord lang. A true satisfaction is only from God. Ano man po ang meron tayo sa mundong ito, material na bagay, hindi po ito makakapagpuno sa kaligayahan na natatagpuan natin sa ating Panginoon. Amen po. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Lahat ng, sabi nga dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ito ay pangako ng Diyos na lahat tayo ay iniimbitahan ng Panginoon na lumapit sa Kanya dahil bilang tao, meron hangganan yung ating lakas. Amen po. Meron hangganan. Kahit anong katalinuhan, kahit anong lakas natin, meron hangganan. Subalit ang Diyos ay nag-iimbita sa atin na tayo ay lumapit sa Kanya at Siya ang magbibigay ng tunay na kapahingahan sa atin. Lahat tayo. Walang exemption. Amen po. Kasi tayo ay may limitasyon. Ang ating lakas ay may limitasyon. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay may limitasyon. Kaya, iniimbitahan tayo ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya upang ilapit natin kung ano man yung mga nararanasan natin na kabigatan, kahirapan, at Siya ang magbibigay ng tunay na kapayapaan sa atin. Ano po ba yung mga bagay na nagiging cause sa atin para tayo ay manghina? Amen. Una, pera. Masyado tayong sa pera. Amen. Mataas na pangarap na gustong maabot. Yung material na bagay na magkaroon tayo ng mga ganitong bagay, material na bagay. Hindi po masama kung nabibigyan din natin ng tamang atensyon yung panahon natin. Sabi nga, maging balanse tayo sa paglilingkod sa Panginoon at sa trabaho. Kaya lang po minsan, kapag meron na tayong trabaho, humingi tayo ng hanap buhay sa ating Panginoon, and then binigyan na tayo ng maayos na trabaho, malaking kita, nakakalimutan natin yung nagbigay. Sabi nga, nakakalimutan natin yung nag-create sa atin. The Creator. Ang pinupuntuhan natin, ang binibigyan natin ng more attention is yung creation niya. Opo, binigyan din tayo ng Panginoon na pangalagaan yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Pero yung bigyan natin ng more na panahon doon sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin at nawalan na tayo ng panahon para sa ating Panginoon, hindi yun ang tama. Kasi doon nagkakaroon tayo ng problema sa ating buhay. Amen po. Pangalawa, yung pride. Minsan hindi natin matanggap na yung kapwa natin ay umaasenso. Kaya pilit din nating hinahabol kung anong meron siya. Amen po. Na nagiging cause sa atin ng sakit, karamdaman, na nagiging cause sa atin ng kawalan ng panahon sa ating Panginoon. Amen po. Sabi dito sa 1 John 2:17, the world and its desires pass away, but however does the will of God lives forever. Amen po.
lahat ng bagay na yan, material na bagay na yan, ay mawawala. Pero ang salita ng Diyos, ang panawagan ng Diyos, yun ang hindi mawawala at mananatili sa ating buhay. Amen po. Sabi dito, yung mga signs na yan na ibinigay sa atin, mga warning signs na binigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay yung ating buhay ay magpatuloy. Sabi dito, signs and instruction with slow down. Amen. Na dapat sundin natin yung mga signs na nakikita natin sa mga kalsada, yung mga binibigay na instruction sa atin ng doktor, which is sasabihin dito na, huwag ka munang kikilos, slow down, huwag ka munang gagawa sa bahay, sa trabaho, slow down ka muna para ma-restore yung lakas mo. Sometimes hindi natin ito sinusunod, kaya nagkakaroon ng problema. Sa mga kalsada, nagbibigay siya ng sign, slow down, dangerous curve. Pero, dahil sa nagmamadali, mabilis pa rin ang takbo ng sasakyan. So, anong nangyayari? Nagkakaroon ng aksidente. So, itong ating tema na slow down, it reminds us na lahat ng bagay ay hindi natin makukuha sa mabilisang paraan. Amen po. Kailangan nating pag-isipan. Amen po. Alam niyo po, sa akin, ako, I enjoyed na pumunta sa mga lugar na kung saan ay tahimik. Sa bundok, sa dagat. Alam niyo po, nung ako ay on time, pumunta kami ng Boracay. Madaling araw po, lumabas ako at pumunta ako doon sa dagat. Talagang napakasarap po na mag-meditate sa may tubig habang nasa tubig ka at halos ikaw lang nandun, madaling araw, tapos kinakausap mo ang Panginoon. Nililay down mo sa Kanya lahat ng mga problema na kinakaharap mo. Sobrang napakasarap na maranasan mo yung ganun. Ganun din sa mga bundok habang nai-enjoy mo yung creation ng Panginoon, na halos ikaw lang doon, mag-isa, kakausapin mo ang Panginoon. Sobrang napakasarap ng pakiramdam. Pakiramdam mo ba ay ikaw at ang Diyos lang ang nando doon? Sobrang nai-enjoy ko po yung ganung sitwasyon. Kasi po, yung kapag kinakausap mo talaga ang Panginoon ng heart to heart, doon sa mga lugar na yun, napakasarap po talaga ng pakiramdam. Unexplainable po yung pakiramdam mo pag naando doon ka sa lugar na yun at kausap mo ang Panginoon. Doon, noong time na yun, nung ganun yung naranasan ko, para bang refresh po ako nung time na yun. Dahil, kumbaga, kinausap mo ang Panginoon. Naranasan mo yung presence niya doon sa pagkakataon na yun. Kaya, sa ating mga kapatid, yung mga halos hindi na matulog sa pagtatrabaho para lang ma-reach niya yung kanyang mga goal, yung mga plans niya na magkaroon ng mga ganito. Sinasuggest ko po sa inyo na pumunta po kayo sa mga lugar na ganon. At makikita niyo po, mararamdaman niyo kung gaano kabuti ang Diyos sa ating lahat. Amen. Kung gaano mararanasan natin talaga na hindi natin kailangan yung mga material na bagay na yun na sobra-sobra. Ang kailangan po natin ay ang Panginoon.
na higit sa lahat. Amen po. Hindi natin kailangan abusuhin yung ating katawan para lang makuha natin yung mga gusto natin sa buhay. Dahil wala po tayong madadala. Sabi sa 1 John 2:17, di ba? The world and its desires pass away. But whoever does the will of God lives forever. Ito ay pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na lahat ng bagay ay hindi natin yan madadala. Ano man ang meron tayo ngayon, learn to be satisfied. Amen. At ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon, gamitin natin ito for the glory of God. Mag-slow down tayo sa mga bagay na makakapag-hindrance sa atin to serve the Lord. Amen po. Isa si Jesus Christ, sabi dito, sa Luke 5:16, Jesus often withdrew the lonely places and prayed. Ang Panginoon, doon siya nagpipray sa bundok. Doon niya kinakausap ang ating Panginoon. Kaya, kung ano yung naranasan ng ating Diyos, na kakausapin niya, kinakausap niya ang Panginoon sa mga lugar na kung saan siya lang at ang Panginoon, the Father. Nung ginawa ko rin po yun, talagang sobra naranasan ko yung presence ng ating Panginoon. Kaya sa lahat ng mga may mga problemang mabibigat, pumunta po kayo sa lugar na kung saan mararanasan nyo ang presence ng Panginoon. Kausapin nyo ang Diyos. Amen po. Sa lugar na kung saan ikaw at ang Diyos lang. Amen po. Sabi dito, we learn how to slow down. God will realign to us, to show us to move forward. I-realign tayo ng Panginoon kung ano yung nais niya sa buhay natin, kung ano yung mga desire natin na gusto natin sumunod sa ating Panginoon. I-realign tayo ng Panginoon sa mga bagay na alam ng Diyos kung ano yung mas makakabuti sa atin. Amen po. Ang nais lang ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng habag sa Kanya, humingi tayo ng katalinuhan sa Kanya, at ang buhay natin ay ipasakop natin sa Kanya. Amen po. Sabi dito sa Jeremiah 29:13, kapag hinahanap ninyo ako'y inyong matatagpuan. Buong puso ninyo akong hanapin. Amen. Ito'y panawagan muli ng ating Panginoon sa atin na buong puso natin siyang hanapin. Dahil kapag hinahanap natin siya, ay siya, matatagpuan natin siya. Amen. Lahat ng nagugulumihanan, lahat ng nahihirapan, lumapit lang po tayo sa ating Panginoon. Dahil ito ang pangako ng Diyos sa atin na tayo ay lumapit sa Kanya. Buong puso natin siyang hanapin. Amen po. Sabi dito sa awit 91:15, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Amen po. Napakagandang pangako ng ating Panginoon sa atin na kapag tayo ay tumawag, handa siya na siya ay makikinig sa atin. Amen po. Sasamahan niya tayo. Kung ano man yung pinagdadaanan natin problema, bibigyan niya ng solusyon. Kaya po, tayo po ay magtiwala lang sa ating Panginoon. Sabi po dito sa awit 46:10,
Be still and know that I am God. Alalahanin natin na ang Diyos ay higit na makapangyarihan sa lahat. He is powerful. Amen. At ang mga bagay na nais niyang mangyari sa atin, siya lang po ang nakakaalam. Kaya, may mga plano tayo, pero ang Diyos talaga ang nakakaalam kung ano yung mangyayari sa atin in the future. Amen. Kaya, siya pa rin, the author and the finisher of our life, ang ating Panginoon. Amen po. Salamat sa Lord sa oras na ito. At sabi dito, application, tayo po ay yung mga plano natin, patuloy nating ipasakop sa ating Panginoon. Bigyan natin ng oras, schedule, yung bawat araw na ginagawa natin upang tayo ay hindi tayo nawawala. Kung ano man yung plano natin, ipasakop natin sa ating Panginoon. Amen po. At bigyan natin ng yung schedule natin every day. Bigyan natin ng time. Amen po. Sabi dito, slow down to accomplish more. Lahat ng bagay ay hindi nakukuha sa mabilisang paraan, kundi sa mga plano na ipinapaubaya natin sa ating Panginoon. At ang Diyos ang magbibigay, magre-realign kung ano yung direction na nais niya sa buhay natin. Amen po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father God. Panginoong Hesus, marami pong salamat, Ama, sa umagang ito, Panginoon, Lord God, na kung saan, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, ay ipinapasakop namin sa iyo. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na ang aming buhay, Panginoon, Lord God, ay laging nakakonect sa iyo, Panginoon. I-align namin, Lord, yung aming puso, ang aming isipan sa iyo, Panginoon, Lord God. Lahat ng aming gagawin, Panginoon, Lord God, ay naka-align sa iyo, Panginoon. Naka-align sa mga plano mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, salamat sa iyo, Panginoon, sa mga taon na pinagpala mo kami, Lord, at sa panibagong taon na to, Panginoon, na 2024, patuloy namin ipinapasakop sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, O God. Tulungan mo kami, Lord, na ang aming puso, Panginoon, Lord God, ay laging naka-align sa iyo. Mag-slow down kami sa mga bagay na hindi makakatulong sa amin, Panginoon, Lord God. At patuloy mo kaming bigyan ng tamang direction sa aming buhay, Panginoon, Lord. Ano man yung mga pinagkakaabalahan namin, mga bagay na hindi makakatulong sa amin, Panginoon, Lord God, na magpapalayo sa iyo, Panginoon, sa aming paglilingkod, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na ang aming buhay, O God, ay laging nakakonek sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na lahat ng bagay na aming gagawin, Panginoon, ay para sa kapurihan mo lamang, O Diyos. Maraming pong salamat, Ama. Salamat sa lahat ng bagay, Panginoon. Sa iyo lang namin binabalik lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat, Ama, sa napakinggan namin na mga salita mo, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ay magbibigay muli sa amin ng inspirasyon, malakaran namin, Lord, ang kalooban mo sa aming mga buhay. Salamat din po sa mga nagpahayag na iyong salita, Lord. Patuloy mo i-bless ang kanyang buhay, sampu ng kanyang pamilya. In the name of Jesus. Ama, patuloy po ako lumalapit sa iyo upang itaas ang aking buhay espiritual, maging sa aming mga kapatiran, Panginoon, na patuloy mo kami, Lord God, i-guide sa mga nais mo, ang aming puso, Lord, palakasin mo, asamin ka lagi, nahanapin ka, Panginoon, at Lord, maging taglay namin, Panginoon, ang nais mo sa aming buhay bilang, Panginoon, na mga anak mo na taga-sunod,
Panginoon, tulungan mo kami na ma-absorb ng aming puso, Panginoon, ang mga salita mo, Lord God, na magpapaalala, Panginoon, magbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy ang aming pakikiisa sa iyo, Lord. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa ay hanapin ka, Panginoon. Gutumin mo kami, uhawin mo kami sa iyong presensya upang, Lord, hanapin ka namin at ito ang makapagbigay sa amin, Panginoon, ng kaluwalhatian na kasama ka. Salamat po, Panginoon. Patuloy din po namin, Lord, dinudulog sa iyo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, mga manggagawa, mga kapatid po namin, Lord, sa pananampalataya. Ang aming mga puso, linisin ang iyong mapagpalang dugo at bigyan mo kami ng panibagong puso na masunurin, mapagkumbaba at malinis na hangarin, Panginoon. Pamumuhay na masunod ka lagi, Panginoon, upang lumakas ang aming mga espiritu, Panginoon, na ito naman po ay nais mo sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami man po, Lord, ay makapagpalakas sa mga nanghihina. Punuan mo kami na yung pagmamahal, Panginoon, upang tumibay ang aming mga pananampalataya sa iyo. Lord, dalangin ko po sa oras na ito, mapunuan kami ng Santong Espiritu, Panginoon, upang amin, Panginoon, pananampalataya ay lalo pang lumawig, Panginoon. Lubusan ka namin makilala, Panginoong Diyos, at maunawaan mga salita mo na patuloy naming maisapamuhay. Salamat po ng marami, Panginoon. Pagpalain mo po ang araw na ito sa amin mga manampalataya, sa aming mga kapatid, sa aming mga leaders, Lord, na patuloy nagbibigay sa amin, Panginoon, ng nais mo, Lord. Tinuturuan nila kami, ginagay nila kami upang patuloy kami na makasunod sa nais mo. Salamat po sa kanilang buhay, Panginoon, maging sa aming Pastor Nonoy at Pastora Minda. Pagpalain mo ang kanilang buhay, Panginoon. Salamat po, Ama, ng marami. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila sa pangalan ni Jesus at ang Banal na Espiritu. Amen.